ng support ang electronic tagging scheme na ipinapanukala ng MMDA. Ayon sa ilang transport groups, makatutulong ito upang tuluyan ng maalis sa kalsada ang mga colorum vehicles. May report si George Bandola. Pinaburan ng iba't ibang transport groups ang electronic tagging system na nilalayon ng Metro Manila Development Authority. Nagkakaisa mga jeepney, bus at taxi operators ang e-tagging system kaysa sa naunang inimplementang paint tagging. Upang magkaroon ng seguridad ang aming mga sasakyan ay talagang lehitimo at ito ay mawawala ang ating mga kolorum. Pagkat sa taxi, nakikita naman natin, minsan ipapublish dyan ang isang numero ng taxi ay merong 3 unit ang nais naming mawala ito. Sa ilalim ng Metro Manila Council Resolution number 11-29, kailangan lagyan ng visible tag sa mga pampublikong sasakyan para tuloy ang malinis sa kolorum ng mga PUV. 375 pesos ang multa kung mahuhuling tampered ang mga tags na mga ito, habang 500 pesos naman kapag tumangging magpalagay ng tags. Kung paint tags daw ayon sa One Utak, kayang gawin din ito ng mga kolorum. Kasi gusto natin mawala yung mga illegal na PUV, yung kumakain sa kita ng may legitimong operator at driver. No? At kung paint tagging, lahat pwede mag-paint tagging eh. Hindi mo naman makikita sa paint tagging ano ang illegal at ano ang legal. Dito sa electronic tag, wala na, hindi na makakalusot yung illegal. So, nakita namin na hindi naman masyadong maayos yung e-tagging, ay yung painting tagging, dahil pagdating pa lamang ng 6 na buwan ay tsak na burado na yung mga pintura at gumagastos kami ng mahigit sa 1,000. Ngayon, napag-aralan namin na recommendation namin sa MMDA na kung pwede i-concentrate yung e-tagging na umaabot lamang ng 700 pesos ang bayad na umaabot ng 10 taon. Hihilingin ng mga transport groups na palawigin muna ng MMDA at LTO ang palugit bago manghuli ng mga PUV na walang e-tags, at hihilingin din ng mga itong ayusin muna ang enforcement. Yung inaasam namin na walay atom blind, kolorum, ito na yung katuparan kasi nga both party magpaparticipate dito kaming transport sector, tapos yung mga ahensya ng gobyerno. Ang gusto lang sana namin, mahihiling lang sana namin, yung ipatupad ng tama ito. Inilatag kung paano gagawin ng e-tag sa pamamagitan ng Radio Frequency Identification o RFID at ang proseso at presyo nito. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.